5 steps na maaari mong gawin para hindi ka na palaging sumisigaw kapag dinidisiplina mo yung anak mo. So number 1 is you have to establish and agree on clear rules. Ang rules, guys, ay napakamahalaga. Sa positive parenting, dapat merong patakaran, merong rules. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang nanghahagupit, wala ka naman palang patakaran, wala ka naman palang mga batas. No, kailangan meron kang batas. Magsisilbi itong guide or gabay para malaman both the parents and the child if kung kung ang ginagawa ba ay nasa tama pa ba or mali. So mahalaga na magkaroon kayo ng agreement ng anak mo para kayong dalawa talaga ay nagiging accountable sa pagsunod nitong mga rules na to. At kapag may nalabag sa batas o kaya may nalabag kayo sa mga rules, of course, hindi mo na kailangang sumigaw. But you just have to implement on what is being agreed. Kung mayroong consequence, then execute or implement the consequence. Number 2 is that you have to establish and agree on the consequences. So, mahalaga pa rin yung consequences. Hindi pa pwedeng walang consequences. However, hindi naman sa lahat na lang ng pagkakamali palaging mayroong consequences. So, in my case, for example, I only give consequences to my kids if they, number 1, disrespect. Number 2, if they disobey. So, dapat din yung consequences natin ay age appropriate and context appropriate. So, hindi pa pwedeng yung consequence mo sa isang 3 years old or 5 years old ay yung i-apply mo yung consequence na para pang teenager o kaya consequences para sa pang 10 years old. So, hindi po pwede yun. So, number 3 is that you have to provide a positive reinforcement. Kapag may ginawang tama yung bata, ay bigyan mo ng affirmation o pagpuri. Hindi pwedeng puro ka na lang kamalian. Huwag mong bantayan ang kamalian ng bata. Dapat mong bantayan ay yung kanyang mga tamang ginagawa because for us, para ito ay maging long term, no? Para ma-encourage o maengganyo yung bata to continue what is kung ano yung tama, dapat yun ang kanyang ginagawa. Number 4 ay dapat ay mag-provide or magbigay ka muna ng warning. Matuto tayong mag-warning. Hindi naman kailangang sumigaw. Kailangan mo lang i-remind yung bata ano ba yung pinag-usapan natin on that curfew, ano bang usapan natin. So kailangan mong magbigay ng warning. Hindi mo na kailangang sumigaw. Maaari mo nang sabihin yung warning mo in calming or magiging kalmado ka lang. Panghuli is that assess and evaluate results. Hindi lahat perpekto, okay? Tingnan mo muna naging effective ba siya o hindi. So kung wala naman, magkaroon kayo ng adjustment. Upo kayo uli ng anak mo, mag-agree uli kayo kung anong mga adjustments na kailangan ninyong gawin. Dahil sa takbo ng araw at panahon ay mga nagbabago din. So kailangan mo rin magkaroon ng mga adjustments. So kung ikaw ay may reaksyon, opinion, please type in the comment section.